Pagkatapos ng laban, nakahinga ng maluwag si Chendo. Muling lumabas sa malaking screen ang kanyang martial skill index na umabot sa 100%. Napanganga ang ilang estudyante sa nakita nila. Hindi sila makapaniwalang may isang taong nakaabot sa 100% limit. Ngayon lang daw sila nakakita ng ganitong klase ng talento. Agad namang umugang ang buong arena sa lakas ng sigawan ng mga manunood. Para sa kanila, matagal palang itinatago ni Chendo ang tunay nitong kapangyarihan. Mukhang maaapektuhan daw ng husto ang magiging resulta ng 100 City Hegemony Tournament dahil dito. May ilan pang sumang-ayon at nagsabing hindi nila inasahan na ang Dark Horse na si Chendo ay may ganito kalaking lakas. Bahagyang napangiti si Chendo nang marinig ang mga iyon. Ngunit maya-maya ay napalingon siya nang tawagin siya ni Ku Zhangtian. Habol pa ng hininga si Ku Zhangtian habang iniisip kung talagang naabot na ni Chendo ang tier 1 limit. Hindi raw niya naramdaman kahit kaunti ang limit intent mula sa sublimation ng sword stance nito. Hindi na nag-aksaya ng oras si Chendo sa pagsagot. Agad siyang nagpaalam at umalis, habang naiwan si Ku Zhangtian na hindi pa rin makapaniwala sa nangyari. Hindi naglaon ay ipinakita sa screen ang resulta ng laban, at opisyal na idineklarang panalo ang Liang City team na si Chendo. Habang naglalakad si Chendo, naisip niyang sinusubukan lamang ni Ku Zhangtian na kumuha ng impormasyon mula sa kanya upang matulungan ang mga kakampi nito. Ngunit para kay Chendo, mananatiling pangarap na lamang iyon. Samantala, hindi pa rin makapaniwala ang principal ni Chendo sa nasaksihan niya. Isang araw pa lamang ang nakakalipas ngunit muling tumaas ang martial arts index ni Chendo mula 79% hanggang 100%. Higit pa roon, nalagpasan pa nito ang napakahirap na pagitan na 0.1%. Paulit-ulit niyang tinatanong sa sarili kung paano nangyari ang ganoong bagay. Ganito rin ang nararamdaman ni Teacher Yu. Hindi pa man siya nakakapagsalita ng tuluyan ay agad nang nagsalita si Teacher Pang. Ayon dito, napakahirap ipaliwanag ng nangyari. Hindi man ito imposible, napakaliit naman ang posibilidad na mangyari iyon. Isa lamang ang naiisip niyang dahilan. Isa ng martial soul si Chendo. Natigil ang usapan nila nang may biglang magsalita mula sa kanilang likuran. Tinawag sila nito at tinanong kung bakit hindi man lamang nila sinabi na pupunta sila upang manood ng laban. Pagharap nila ay nakita nila ang ama ni Zhou Xiaoguo. Muling nagsalita ang ama ni Zhou Xiaoguo at sinabi nitong kung walang nagsabi sa kanya ngayong umaga, hindi niya malalaman na nasa High City pala silang dalawa. Iniabot nito ang isang inumin kay Teacher Yu. Masaya naman yung tinanggap ni Teacher Yu habang binabati siya. Mukhang natanggap na raw ng anak nito ang B-Class Letter of Intent mula sa Black Dragon Martial Arts University. Ngumiti si Principal Shu at sinabing limitado lamang naman daw ang potensyal ng kanyang anak para maging soaring martial artist. Ngunit sinabi rin niya na napakahusay ng batang si Chendo. Sigurado raw siyang magiging napaka-interesante ng mga susunod nitong laban. Sa mga sumunod na laban, muling nagulat ang mga manunood. Hindi nila inaasahang pagkatapos matalo si Senior Ku Zhangtian ay maging si Senior Walua ay matatalo rin. May isang nagsabi na sino raw ba naman ang mag-aakalang magkakaroon ng breakthrough ang isang tao habang nasa gitna mismo ng laban. May isa pang nagsalita at nagsabing si Senior Zhou Xiaoguo na lamang ang natitira. Posible raw kayang matalo na ang High City team. Sa oras na iyon, dahan-daang umakyat sa entablado si Zhou Xiaoguo habang hawak ang kanyang sandata. Kalmado siyang humarap sa kalaban nitong may dalang malaking kalasag. Dahil dito, nagsimulang magsigawan ang mga estudyante ng High City. Paulit-ulit nilang isinisigaw ang pangalan ni Zhou Xiaoguo habang sinasabing mananatili itong nasa tuktok magpakailanman. Samantala, kabado ang kalaban ni Zhou Xiaoguo habang iniisip na halos walang butas ang depensa ng kanyang Liumen Shield technique. Kumpiyansa siyang makakatagal siya hanggang sa lumitaw ang kahinaan ni Zhou Xiaoguo. Ngunit sa isang iglap, biglang nagpakawala si Zhou Xiaoguo ng napakabigat at marahas na hampas. Umalangaw-ngaw sa buong arena ang malakas na tunog ng kanyang pag-atake. Pagkaraan ng ilang sandali, bahagyang lumingon si Zhou Xiaoguo habang ang kanyang kalaban ay napabuntong hininga sa matinding pagkabigla. Kasabay niyon, lumabas sa screen ang resulta ng laban at idineklarang panalo ang High City team na si Zhou Xiaoguo. Sa iisang atake lamang, nabasag niya ang napakatibay na depensa ng kanyang kalaban at agad itong bumagsak.
Dahil dito, tuwang-tuwa ang mga manunood. Sa sobrang lakas ni Zhou Xiaoguo, natapos niya ang laban sa loob lang ng 1 segundo. Kahit gaano pa raw kalakas si Chendo base sa ipinakita nito, naniniwala silang lubusan pa rin itong dudurugin ni Senior Zhou Xiaoguo. Dahil sa ipinakitang iyon, nawala ang pag-aalala ng ilang tao na baka matalo si Zhou Xiaoguo. Para sa kanila, wala naman palang dapat ikabahala. Tahimik lamang na pinanood ni Chendo ang buong laban habang iniisip na pagkatapos ng unang round ay direkta na silang papasok sa ikalawang round ng rotation battle. Naisip niya kung sino kaya ang unang pipiliin ng sistema. Nang lumabas sa screen ang pangalan ni Zhou Xiaoguo, agad nagsalita ang ilang estudyante at sinabing mukhang malapit ng makoronahan ang tunay na kampyon. Hindi na raw sila makapaghintay na makita si Senior Zhou Xiaoguo na isa-isang durugan ang 4 nitong susunod na kalaban. Tumayo si Zhou Xiaoguo sa gitna ng entablado at ngumiti bago sabihin na ang unang taong nais niyang hamanin ay ang Liang City team na si Chendo. Pagkarinig niyon, bahagyang napangiti si Chendo. Gaya nga ng kanyang inaasahan, tunay na malakas at puno ng kumpiyansa si Zhou Xiaoguo. At iyon mismo ang gusto niyang mangyari. Hindi nagtagal ay umakyat na rin si Chendo sa entablado. Nagkatinginan silang dalawa habang kapwa naglalabas ng matinding determinasyon. Habang seryosong nakatitig si Zhou Xiaoguo kay Chendo, muling lumabas sa malaking screen na ang martial skill index nito ay nakaabot na rin sa 100%. Kasunod niyon, mabilis na kumilos si Zhou Xiaoguo at agad na tumalon sa ere sa ibabaw ni Chendo. Pagkakita rito ng mga manunood, hindi sila makapaniwala. Ganap ng pinakawala ni Zhou Xiaoguo ang kanyang martial arts. Para sa kanila, balak nitong tapusin agad si Chendo sa simula pa lamang ng laban. Ngunit nanatiling kalmado si Chendo. Agad siyang naghanda habang iniisip kung ito na nga ba ang tinatawag na limit intent. Ang pagsasanib ng intensyon at kapangyarihan na halos lumalagpas na sa normal na pag-unawa ay tunay na kamangha-mangha. Kaagad na ginamit ni Zhou Xiaoguo ang Holy King Stop Technique, 4th stance, drowning 8,000 miles. Diretsahan namang sinalubong iyon ni Chendo gamit ang kanyang sandata, at matagumpay niyang naitaboy ang malaalon na pag-atake ni Zhou Xiaoguo. Kasabay nito, lumabas din sa screen na ang martial skill index ni Chendo ay umabot na rin sa 100%. Habang pinagmamasdan ni Zhou Xiaoguo ang nangyari sa kanyang atake, napaisip siya. Dahil nagawa ni Chendo na harangin at itaboy ang kanyang kapangyarihan, malinaw na seryoso na talaga ang kalaban niya. Dahil doon, muli siyang naghanda habang sinasabing gaya ng inaasahan, tunay ngang may kakayahan si Chendo. Muling nag-ipon ng lakas si Chendo at nagpakawala ng matinding presensya na agad ikinagulat ng mga manunood. Nagtaka ang lahat kung tama ba ang kanilang nakikita. Nababalutan ng asul na enerhiya ang buong katawan ni Chendo. May ilan pang napaisip kung namamalikmato lamang ba sila. Pagkakita rito ni Teacher Ling Yun, hindi nito maitago ang labis na tuwa habang sinasabing nagawa nga talaga ni Chendo ang bagay na yun. Samantala, namutla naman si Teacher Yu habang sinasabing hindi pala talaga siya nagkamali noon. Ang spiritual na kapangyarihan ni Chendo ay nakaabot na sa ika-10 antas, at ang kanyang kaluluwa ay umabot na sa antas ng isang martial soul. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.